Okay, I'm back. So, naputol tayo dun sa concept ng mga elect. Lahat ng saints ay mga elect. Pag binasa mo lahat ang buhay nila, wala ni isang magkapareho. Kaya nga hindi ka magiging saint pagka exactly parehong-pareho kayo ni Teresa of Avila o Saint Therese kasi every saint unique. Ang reality is, lahat tayo unique. Kaya nga yung inggit at saka selos ay hindi galing sa Diyos kasi against the truth yun eh. Diba? May inggit ka kung magkapareho kayo, hindi nga kayo magkapareho eh. Pwede mo bang i-compare ang rosas sa jasmine? Yung jasmine, dito ko lang nalaman yun eh kasi talagang pagkaamoy ko pa lang, para siyang sampagita pero hindi sampagita. Tapos nung ni-research ko yung jasmine, yung maaamoy mo siya ng matindi sa gabi. Sa gabi lang siya nagbo-bloom. Kaya yung mga nag-harvest ng jasmine, 2 o'clock in the morning. Kaya pala ang mahal nun. Yung brand na Gucci, pag binasa mo yung content, meron doon eh, Gucci, jasmine perfume. Ang lupit, sobrang bango. Every soul na elect ay sure of salvation. Dahil pinuntahan na nga ni God yung future at alam niya sino lahat ang tatanggap sa Kanya. Besides the saints, lahat ng totoong born again, kasi pag born again ka, hindi ka pwedeng maging unborn again. Lahat ng born again, elect. Kaya kita mo yung struggle ng elect, napakahirap. Danasin mo maging born again, lahat ng demon sa mundo, do sa area mo, pati nga hindi area mo eh, kasi mga principalities nakatingin yan sa lahat ng elect na buhay. Bakit? Kasi ang elect, tinataka ng Diyos. Ang Diyos is a God of light eh. So pag elect ka, nag-i-emit ka ng light na kitang-kita ng demonyo. Para kang may neon light. Nakikita mo, kahit doon sa gera, di ba, meron silang, yung, I forgot the term, sinusuot nila yung instrument na yon, so nakikita nila sa gabi. Sino yung may body heat? Kaya alam nila kung patay lahat eh. Kasi yung may body heat, makikita dun sa instrument na yun eh. Alam mo yun, para ka umiilaw. So pag elect ka, kaya nga yung mga banat na parang hindi nakikinig ang Diyos sa akin, that's not true. Minsan yung Diyos tahimik kasi nag-aantay lang ng time. Or gusto niya mag-spend ka more ng time. Kaya merong, pag nililigawan ka ng crush mo, pinapahalata mo ba kagad na gustong gusto mo siya? Diba hindi? Parang, ligawan mo pa ako more. Dahil mahal na mahal kita, kinakailangan mahal na mahal mo rin ako. Kinakailangan tapatan mo yung love ko para sagutin kita. Pakita mong worthy ka. Do mahal na kita. Diba? Kaya may tinatawag sila. Ewan ko kung these days, I'm sure meron. Kasi pagka true love, walang true love na hindi tinitest. Asawa ko nga eh. Ka-chat ko 2 hours sa umaga, 2 hours bago ako matulog. Kaya tinanong ko siya eh. Nung kasal na kami, nung nandito na ako. Bakit umaga at saka gabi? Chinat-chat mo ko. Inubos mo na yung oras ko eh. Sagot sa akin, para wala ka nang kakasaping iba. Oh my gosh!
Dahil inamin ko sa kanya, tinanong niya ako, "Ilan pa kinakausap mo?" Sabi ko, "4 kayo." Siyempre, parang pinapakita ko dun, "Sandali lang, hindi ako dispensable. Kung ayaw mo sa akin, may 3 pa akong hunted." Kanya-kanyang style lang 'yan. Alam mo 'pag babae ka at pinakita mong madali kang makuha, madali ka ring ipagpag. So, kinakailangan you know how to value yourself. Eh, kanya-kanya tayo, eh. Yun ako, eh. Sabi ko nga sa'yo, we cannot compare each other kasi unique tayo. So, in the eyes of God, 'pag unique ka, hindi ka puwedeng palitan, napakahalaga mo. Eh, meron pang mas matinding nangyari. Hindi ka lang unique, yung begotten son niya, si Jesus, the Son of the living God, the Word of God, begotten, not made, begotten. Ibig sabihin, one with God. Diba? Yung tipong pag nanalamin si God the Father, ang nakikita niya, si Jesus. Si Jesus yung reflection niya. They're one and the same in power, in nature. Magkaiba lang sila in personality. Tindi, kaya nga sabi sa'yo, napakadaming exciting things ang mangyayari pag tayo ay nasa kabilang buhay na. It's going to be so thrilling dahil yung Diyos natin, 3 personality, but one in nature and power. So, nasa na ako? So, kung mahirap ang buhay mo ngayon, malaki ang chance na elect ka. At kung naging Muslim ka, ang mga elect kasi, pagka pinanganak na Muslim, nagpapakita pa si Christ sa kanila just to get them. Di ba? Buksan mo YouTube, yung maraming Muslim na naging Christian, saan nanggaling yung conversion nila? In their dreams. Or nakita nila si Christ face to face. So I'm encouraging you, kung mahirap ang buhay mo, tanungin mo yung sarili mo. Am I spending my earthly life on something that is truly valuable in eternity? Sabi ko nga sa'yo, maging practical ka. Ang practical, marunong mag-compute. Kung ano yung mas mahalaga, doon mo binibigay yung attention mo. Sige, kung mamimili ka, sino yung uunahin mong isave? Anak mo o pet mo? Ba? Pareho mong mahal yun. Pero yung anak mo, nanggaling sa tiyan mo yun, 9 months yun sa tiyan mo, halos mamatay ka. Para lang mailabas mo yun. So, yung pet pwedeng palitan, though in your heart hindi pwede, pero wala kang choice eh. So, in this life, hindi mo pwedeng makuha lahat. Hindi ka, alam mo yun, hindi ka magiging si Paris Hilton. Iba buhay ni Paris Hilton, iba yung buhay mo. So you should not waste your time comparing yourselves with others. Dahil meron kang destiny, meron kang purpose, meron kang reason kung ba't ka nandito. Ako nga sabi ko sa sarili ko, dalawang when I'm doing this thing, I'm thinking, I'm so privileged na meron akong faith at naipapasok ko. Yet at the same time, I went through a lot to have this faith. Hirap ng dinanas ko. Bata pa lang, lahat ng ayaw ko, yun ang nangyayari sa akin. Introvert ako. The last thing I want is to be in front of people. Anong ginawa ni God? Lahat ng against sa nature ko, yun ang dumating. Ayoko mag-asawa, pero may asawa ako ngayon. Diba? So, I have to use my faith and my trust in Him para sumaya ako. Kaya nga happiness, yung totoong reality, happiness is a choice. It is a decision. Pag-isipan mo. God bless you guys.